kami, tinatanong ko siya, Ray, ako, pag nakatapos ka, pag nakagraduate ka, ano ang iyong plano? Sabi ko, kung ako lang gusto ko, mag-masteral ka na habang bata ka pa. Sabi niya, oo nga tita. Sabi niya, pangalan, sana makapasok ako ng trabaho sa UP para hindi mahirap. Sabi niya, pang ganyan sa akin. Actually, nakapasa rin yan siya sa UST. Pero pinilit niya na dito mag-aral. Ginusto niya dito kasi sabi nga niya, ang atmosphere sa Los Baños ay ibang-iba. Palibhasa kasi ang gusto niyang puso talaga is agriculture. Kagaya ng kanyang ina at ang ama naman niya ay isang agricultural engineer. Ang masakit ho niyan kasi nare-recall ko itong mga huling araw, papasok ako sa kwarto nila niyan, yung kanilang mga higaan, lalo na yung kay Ray. Minsan, ang mga lalaki pa naman, pagbangon niyan, yung kumot, unan, basta mabangon niyan, ginagawa ko yan. Inaayos ko, nililigpit ko yung mga higaan ng mga alaga ko. Bilang isang nanay talaga, hindi ko iniisip na ako lang ay isang landlady nila. Hindi ako nagpabaya ng pagpapaalala sa kanila. Kasi sa aming bahay, sa may pintuan, merong maliit na whiteboard yan. Pag ginagabi ka ng uwi, isulat mo yung pangalan mo, tapos para pag umuwi ka na, buburahin mo yung pangalan mo doon sa whiteboard. At kung sino yung huling umuwi, siya na ang magsara lahat ng aming pintuan. Nung Sabado, maaga akong gumising, kasunod ko siya. Ang sabi ko sa kanya, anak, kasi ang address ko sa kanya is anak. Anak, kung ganun sa kanya, may pasok ka ba? Wala po, may pupuntahan lang ako. Ang sabi ko sa kanya, sige, mauna ka ng maligo, total mamaya pa ako aalis. So hindi ko napansin na nakaalis na siya. Lumuwas po kasi ako ng Maynila. Ngayon, pagdating ko sa Maynila, pinipilit ako ng anak ko na doon na matulog. Sabi ko hindi. Uuwi ako ng Los Baños kahit gabing-gabi na. Nung pag-uwi ko, may kasama ko yung isang housemate niya. Kukwentuhan kami. Nakita ko yung pangalan niya nandoon. So ibig sabihin, gagabihin siya nag-uwi. Mga 10 o'clock, umakyat na ho ako. Mga bandang before 2, meron nung tumawag. Tumunog yung cellphone ko. Primero, akala ko, alarm lang yun. Nung tinignan ko, mag-aalas 2. Tapos nakita ko, Ana. Sabi ko, bakit kaya natatawag yung kapatid ni Ray na ganitong oras? Matagal ko pa ho yung sinagot. Tapos nung pagsagot ko, tita, sabi niya ganyan sa akin, si Ray nasaksak daw. Tinagulat ako. Sabi ko kay Vincent, halika puntahan natin sa LBDH. Akala ko naman yung ordinaryo lang nasaksak. Pagpunta namin sa LBDH, sabi ka ganun Vincent, tita, ayan si Ray. Paglingon ko ganyan, nakamulat ang mata, nakanganga. Tinanong ko yung nurse, kamusta ho yung pasyente namin? Patay na. Sabi ko, anong bilis naman? Na kung tutuusin, malapit na lang doon sa pinangyarihan yung aming bahay. Wala akong 25 meters na doon siya sa amin. Ay sabi ko, kadami-dami pa ng tao, bakit si Ray pa? Tinutukso ngayon siya sa amin sa bahay na father. Kasi ang kilos niya kung mahinhi na never na-miss niya na magsimba kung linggo. Nung nakaraang linggo, nagtataho ako sa kanya kasi papasok siya. Sabi ko, saan ka nang galing? Ang aga mong umalis. Nga tita, kumanta kami sa simbahan. Ganyan. Nung dumating na yung magulang ni Ray, ang sabi ko sa akin, tita, napakasakit. At baka natin inalagaan si Ray. So isang
isang iglap na wala lang siya. Sana mabigyan ng hustisya siya. Sana maging maligaya na siya ngayon kung nasaan man siya. Napakahirap tanggapin mo. Napakahirap. Dahil sa malapit siya sa puso ko, ngayon wala na ang isang pakpak ko. Siya nagbibigay lakas sa akin. Mula nung nangyari sa kanya hanggang ngayon, hindi ko malaman ano ang gagawin ko.